Kasi kung titingnan nyo, meron pong dito nagsimula lahat yan yung pasaringan o parinigan ni OG Diaz at saka po ni Greco Belhica. So ngayon, sabi mga kababayan dito, isinare ni Greco Belhica yung post ni Atty. Jesus Palsis. Kasi sabi dito ni Atty. Jesus Palsis, Tweety Bird say, maliban sa walang napakulong, nakurap si Greco Belhica nung PACC siya ni Duterte, he also did not act on a graft complaint against Senator Loren Legarda for lobbying the solar franchise. Inupuan ba niya or dinismiss palpak? Ayan yung sabi dito. Tapos isinare ni Sir OG Diaz at ang sabi po niya dito, will not judge you Mr. Barako ng taon, Greco Belhica. Pero, is this true? Ang mga tunay na lalaki dapat kayang harapin ang mga isyong binabato sa kanya, lalo na kung hindi totoo. Yan ay kung tunay siyang lalaki ha. O pairali na lang natin yung I'm a man of few words. Pero ba't ako makikialam dito? Usapin ng mga tunay na lalaki. Ang tungkol sa gobyerno, sabi po ni Greco Belhica. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kinokontra kasi ni Greco Belhica, ito pong ginagawa ni former Senator Trillanes mga kababayan ng pagpapile ng plunder laban po dito kay Sara Duterte. At ayon po kay Greco Belhica, ayon kay Greco Belhica nung nag-file si former Senator Trillanes ng plunder laban po kay Sara Duterte at iba pang mga kaso, sabi ni Greco Belhica, sa totoo lang, naniniwala pa ba ang tao kay Trillanes? Ako mga kababayan personally, mas paniniwalaan ko si Trillanes kaysa kay Greco Belhica. Kasi ang isang patunay na totoo ang sinasabi ni Trillanes nung nagsabi siya na pagkababa ni Duterte sa pwesto, ipakukulong niya si Duterte. At nangyari na ipakulong ni Trillanes si Duterte mga kababayan sa ICC, sa International Criminal Court. At hindi lang yon mga kababayan, malapit na naman na magpakulong si Trillanes ng isa pang tao na kaalyado ni Duterte at yun ay walang iba kung hindi etong si Bato de la Rosa. So ngayon, sabi mga kababayan dito ni Sir OG Diaz, sa patama niya ni Greco Belhica, oo naman, mas credible kesa kay Belhica. Walang posisyon si Antonio Sana Trillanes Deport, pero ang powerful, ang dami pang nagagawa. Sabi po ni OG Diaz, sabi pa dito mga kababayan, credibility is not measured by titles held, but by courage shown, laws written, and accountability pursue, even without power mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, kahit wala namang kapangyarihan, si former Senator Trillanes mga kababayan ng mga panahon na yon, at si Duterte ang presidente, mismong nagawa niyang sabihin kay Digong yun sa mga interview mga kababayan sa media. Ano ba yung sinabi ni former Senator Trillanes? Pagkababa mo Duterte sa pwesto, hahabulin kita, ipakukulong kita. Nangyari. Naipakulong nga niya mga kababayan si Digong sa dahig. So doon pa lang, isang patunay na po yun na totoo ang sinasabi ni Trillanes at kapag ka sinabi niya, talagang gagawin niya. Mga kababayan, ano po, sawang isa pa dyan, syempre nung nagsalita si Sir OG Diaz ng ganyan mga kababayan, bigla pong nagsalita etong si Greco Belhica. At ang sabi ni Greco Belhica, eto daw OG, stay in showbiz. Gawin mo na lang artista si Trillanes, gawa kayo ng pelikula. Baka kumita kayo. Yaan mo na kaming mga tunay na lalaki dito sa gobyerno. Gawin ang tunay gawain ng tunay na lalaki. Sabi po ni Greco Belhica. Sabi naman ni Sir OG Diaz, huwag mo na lang ilimit sa mga tunay na lalaki ang dapat may kinalaman sa gobyerno. Lahat ng mamamayang Pilipino, dami mo ring supporters na bakla. So paano sila? Doon na lang sila sa parlor o sa dressing shop dahil pang tunay na lalaki ang mga usapin sa gobyerno. Meron nga diyan, tunay na lalaki, pinagkatiwalaan ng posisyon, nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan naman, di ba? Palagay mo, sino yung tinutukoy ko? Sabi ni Sir OG Diaz mga kababayan. Kasi ito para sa akin, in my personal opinion, marami ka dapat napapanagot ng mga panahon ni dating Pangulong Duterte, si Sir Greco Belhica. Pero mas pinili mo magbulag-bulagan at maging duwag. May mga lumalabas pa nga dati mga kababayan. Ito baka hindi nyo lang alam.
pagka may informant na nagsumbong kay Greco Bellica nung panahon na sila nasa posisyon, ano ginagawa ni Greco Bellica? Yung informant na nagsumbong sa kanya, allegedly, isinusumbong niya doon sa isinusumbong ng informant. Halimbawa mga kababayan, si Duterte isinumbong ng isang informant. Ang gagawin ni Greco Bellica, saglip na aksyonan yon, yung informant isusumbong niya kay Duterte. Ganun po yung ginagawa niya mga kababayan. At meron po tayong resibo patungkol dyan. Diba? Na kung saan, hindi na nga umaaksyon si Greco Bellica, palpak pa. At ang lumalabas dito, allegedly, protector pa siya ng mga tao na kurap mga kababayan at yung mga tao na talagang nagtutumba ng mga kababayang Pilipino po natin at gumagawa ng masama sa kabanang bayan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, eto. Kasi baka sabihin ng mga DD-chat, fake news ka naman sa mga allegation mo at accusation mo kay Greco Bellica. Eto nga ibabalik ulit natin to mga kababayan. Etong video ni Dr. Yumol, alam ko naman, yung iba sa inyo, familiar kayo kay Dr. Yumol mga kababayan. Ito yung nasangkot sa issue ng Purigay, alam nyo na yon, mga kababayan, incident. Dahil nga, hindi inaksyonan ni Greco Bellica yung reklamo niya, kaya humantong sa punto na etong si Dr. Yumol inilagay yung bata sa kanya mga kamay. So ngayon, eto, pakinggan nyo mga kababayan. Ordinaryong tao na nasa Basilan, na nasa Mindanao, na umaasa sa impormasyon na nakikita ko sa Facebook at umaasa lang ako sa nakikita ko sa TV, yung puro papugi mo, puro pasikat at paetal ka, nalaban ka sa katiwalian. Pero ngayon, nasubukan ko ng dalawang mata ko. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Pinampas ko na sa mukha mo yung ebidensya sa droga, wala kang ginawa. Tapos tatakbo kang senador, kakausapin mo yung mga nirereklamo namin dahil meron kayong arrangement. Di ba mga kababayan? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito pong si Dr. Yumol ay isa rin sa informante na nagsusumbong dito kay Greco Bellica. About po sa issue ng mga politiko na sangkot sa ipinagbabawal na bato. Pero ano ang ginawa mga kababayan? Ano ang ginawa ni Greco Bellica? Yung isinusumbong daw nila, allegedly, ayon po dito, kaya Dr. Yumol, nakikipag-usap etong si Greco Bellica dun sa mga taong isinusumbong nila o mga politiko na isinusumbong po nila. So anong ibig sabihin nun? Anong pinag-uusapan ni Greco Bellica at saka ng mga tao na isinusumbong o mga politikong isinusumbong mga kababayan dito pong sino Dr. Yumol? Diba? Baka mamaya nagkasundo na hindi ko aaksyonan yung kaso mo, alam mo na kung ano yung kapalit. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Kasi hindi mo mapaliwanag Wala kang jurisdiction sa mayor namin dahil elected official siya. Hindi siya sakop ng jurisdiction mo, ng kapangyarihan mo. Pero nag-close door meeting kayo ng 5 oras. Diba? Ha? Ano nangyari sa loob ng meeting na yon? Dahil ba sa meeting na yon, hindi mo inaksyonan yung ebidensya ng droga na binigay ko sa'yo? Na pinapasumbong ko sa'yo sa Pangulong Duterte? Tapos, etong isa pa. Sa mga malalaking tao na sinusumbong namin sa'yo, lagi mong sinasabi wala kang jurisdiction. Etong mga malalaking tao na sinusumbong ng taong bayan sa'yo, milyon ang kinukurakot sa gobyerno. Ano? Yan ang isang patunay na hindi ka tunay na lalaki, Greco Bellica. Diba yan ang isang patunay, mismong nanggaling na kay Dr. Yumol na hindi ka tunay na lalaki. Kasi pagka may isinusumbong sa'yo patungkol sa corruption, ano lagi mo sinasabi? Diba anti-corruption ka? Anong sinasabi mo lagi? Wala kang jurisdiction. Diba? Wala kang kakayanan. Diba tawag dyan, walang paninindigan? Pagkakaalam ko doon sa walang paninindigan, hindi ka tunay na lalaki. Diba mga kababayan? Pero yun mo isusumbong sa'yo na ang issue about sa pinagbabawal na bato, ang issue ay about sa corruption, pero sasabihin mo wala kang jurisdiction. Tapos ngayon, ang kapal-kapal po ng pagmumukha ninyo na questionin ang ginagawang pagtatrabaho ng gobyerno para papanagutin yung mga korap na para bang ang dating napaka-perfect nyo nung kayo ang nakadestino at may hawak niyang PACC na yan. Galit na galit ka pa nga, Greco Bellica, nung tinanggal yung PACC. Dapat lang palang tanggalin yan. Bakit natin nasabi mga kababayan? Kasi kung hindi umaaksyon at ang katuwiran ay walang jurisdiction, doon mga kababayan sa mga taong inirereklamo sa kanya, abay dapat tanggalin yan. Kasi walang silbi at walang pakinabang yan. Diba? Anyway, tuloy pa natin.
Pero ang ginagawa mo, kinukuha mo lang yung ebidensya, tapos sasabihin mo wala kang jurisdiction, ipapatawag mo ngayon yung tao. Pero doon sa fixer ng LTO, na naka-televise pa, hinuli mo, may pabunot-bunot ka pa ng baril, na feeling mo ikaw si Coco Martin sa ang probinsyano, na action star ka, ano, may jurisdiction ka ba sa fixer? Di ba wala? Hindi ka naman pulis eh. Sabi So alam nyo na mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pagka maliliit na tao, yun yung kinakain ng kanya mga galamay. Yun yung kayang-kaya po nilang ipatrabaho yung mga maliliit na tao, like yung mga fixer. Oo, bawal mag-fixer, naiintindihan natin yan. Pero di ba dapat gawin mong pantay yung pagturing mo sa taong bayan? Lalo na nung mga panahon na kayo nasa kapangyarihan, hindi natin mga kababayan ito para maliwanag. Hindi natin kinukonsinte yung mga fixer sa LTO dyan o kahit sa anong sangay ng ating pamahalaan. Pero ang punto kasi natin dito, kung kaya mo yung maliit, di dapat kaya mo din yung malaki. Diba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, anong laban sa'yo nung mga maliliit na tao? Iyon lang ba ang kinakaya ninyo ni Digong nung panahon ninyo? At yung mga malalaki na kaalyado nyo na matinding mangurap sa kaba ng bayan, hindi nyo kinakaya? Eh wala pala talagang silbi ang PACC mo. Hindi na natin, oo, mali, fixing yung ginagawa ng matandang babae. Pero, maliit na tao lang yung Greco. Simpleng fixer lang yun na matanda, yun lang yung kinabubuhay niya. 1,000, 2,000, 3,000 sa isang araw, yun yung kinikita ng matanda. Talagang pinagkaksayahan ng oras na i-read mo yun, hulihin mo. May patakbo-takbo ka pa, may sukbit kang baril. Bakit law enforcement agent ka ba? Hinuli mo yung matanda, samantalang yung mga sinusumbong namin sa'yo na mga bilyon-bilyon ang ninanakaw. Wala kang ginawa. Nagsumbong ako sa'yo ng tungkol sa droga, binigay ko sa'yo ebidensya, wala kang ginawa. Sa totoo lang, masama po talaga pakiramdam ko ngayon. Namamanhid po yung mukha ko. Kung nakikita nyo naman, bagsak yung isa, hindi yan pantay dahil nga po dun sa pananambang na nangyari sa akin. Masama po talaga pakiramdam ko. Tapos, nalaman ko pa kanina na baka maisuhan na naman ako ng warrant ni Judge De La Peña ng Zamboanga City dahil itinutuloy niya yung hearing namin sa Zamboanga City kahit wala akong abogado. Umatas nga yung abogado ko dahil nag-alala na rin dahil sa security nga, dahil pinagbantaan yung abogado ko ng isang araw habang nasa SM. Tapos wala akong abogado kasi wala nang gusto tumanggap ng kaso ko, natatakot eh. Kasi ilang beses na akong humingi ng tulong na ilipat yung kaso ko sa Davao. Bakit parang nawala ata yung mga didisit na nanonood dito? Ano? Bakit parang nawala ata yung mga kaibigan nating didisit na nanonood dito? Nasaan na si Stephen? Bakit nawala si Stephen dito? Yung kaninang nag-ano dyan, yung nagko-comment na didisit dyan, ba't nawala ka? Bakit masakit ba? Masakit ba? Masakit yung katotohanan, no? Sabi ko sa inyo kasi, yung mga sakay na sakay dyan sa pagyayabang ni Greco Belhica ngayon, sana bago kayo sumakay, anuhin nyo muna, timbangin nyo muna kung ano yung sinasabi niya sa ginawa niya noon. Anyway, tuloy pa natin. Wala na tayong balita kay Dr. Yumol, mga kababayan. Alam nyo nga mga kababayan yung pinakamasakit pa dito. Etong si Dr. Yumol noong mga panahon na yan, kamping-kampi dyan si Maharlika. Sinasabi niya, isinisisi niya pa sa gobyerno ni PBBM na, bangag yung presidente kaya hindi ma-actionan nitong si Dr. Yumol. Yung mga ganyan. Pero, alam niyo po ba mga kababayan kung tutuusin, hindi na naman dapat hahantong sa ganyan. Yung issue nitong si Dr. Yumol kung inaksyonan sana ni Greco Belhica. Kaya may kasalanan dyan kung bakit naging miserable yung buhay ni Dr. Yumol, walang iba kung hindi si Greco Belhica kasi siya po yung Philippine Anti-Corruption nung mga panahon ni Digong pero hindi niya inaksyonan yung reklamo sa kanya. Pero hindi naaasikaso. Sinong hahawak ng kaso ko ngayon? Secondly, hindi ako makauwi kasi regular yung check-up ko dito sa doktor dahil anytime pwede akong operahan dahil bali nga yung mukha ko. Masama pakiramdam ko pero mas lalong sumama yung timpla ko nung nakita ko yung comment ni Greco Belhica na sinasabi niya na dahil sa kanya nasampahan ng kaso. Wow, napaka-credit grabber mo talaga, sobra. Kapal nga. Mahigit 200,000 ang sahod mo sa isang buwan. Grabe, no? Laging nakadikit ng mukha mo. Yung mukha mo, laging nakadikit sa mukha ni Pangulong Duterte at saka ni Senator Go. Pero bakit nung nagbigay ako sa iyo ng ebidensya sa droga, wala kang ginawa? Yun lang naman yung sa akin, nakikipagtulungan kami sa Pangulong Duterte. Namasog po yung droga at saka korupsyon sa Pilipinas, kaya kahit buhay namin, kami mga nagsusumbong sa gobyerno, binibigay namin, nilalagay namin sa risk. Kaya lang, bakit ganun? Parang nasasayang yung effort namin sa'yo.
Yung mga tao nagsusumbong sa'yo, nalalagay sa peligro kasi hindi mo naman pala naaaksyonan. Pinapatawag mo yung isinusumbong namin, yung corrupt na government official, tapos hindi mo naman pala kayang gawa ng paraan. Nako. Sinasabi mo pa sa kanila kung sino yung complainant kasi karapatan nila yun. Binigay mo yung pangalan, nalagay mo sa peligro yung buhay ng mga tao. Diba? Hindi na nga inaksyonan ni Greco Bellica, inilagay pa sa panganib yung buhay ng informant. Bakit? Isinumbong eh. Isinumbong do sa mga politikong kurap at sangkot sa pinagbabawal na bato yung pangalan ng mga complainant, yung pangalan ng mga informant, mga kababayan. So, ibig sabihin, sa pagiging Philippine Anti-Corruption ni Greco Bellica, dalawa yung ginawa niya, mga kababayan. Una, inilagay niya sa panganib yung buhay ng informant. Pangalawa, hindi niya inaksyonan yung mga reklamo laban do sa mga nababanggit na sangkot sa pinagbabawal na bato at nababanggit, mga kababayan, na matinding mangurap ng pera ng mamamayang Pilipino nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. So yan ang ginawa ni Greco Bellica. Yan ang kanyang legacy, yung pagiging walang paninindigan. Kaya nga kung usapang tunay na lalaki, mas tunay na lalaki pa si Sir Ogie Diaz kaysa dito kay Greco Bellica. Sorry opinion ko yan, mga kababayan. Kasi base po yan, ibinasi po natin yung opinion natin na yan dito po sa video ni Dr. Yumol na hindi inaksyonan pala ni Greco Bellica yung matinding korupsyon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya pala sa panahon ni PBBM, marami po pala talaga ang marami po pala talaga ang nabuking na mga kurap na mga politiko kasi nung panahon pala ni Digong yung mga yan ay nagsimula na pong magpayaman. Biruin nyo imagine nyo, habang yung mga kababayang Pilipino po natin ay nagugutom nung panahon ng pandemic, yung iba hindi makalabas, yung iba hindi makapasok sa mga establishmento, yung iba nawala ng trabaho, biruin nyo na nagpapayaman, habang may pandemic, nagpapayaman yung mga diskaya. Diba, mga kababayan? At biruin nyo, habang nagpapayaman yung mga diskaya sa mga ghost flood control project nila na nakuha nila sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hinahayaan lang yun ni Greco Bellica. Yun yung matindi, mga kababayan. Di po ba? So kayo, ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa isiniwalat na ito ni Dr. Yumol at hingil po sa pasaringan ni Greco Bellica at saka po, mga kababayan, nitong si Ogie Diaz, nitong si Sir Ogie Diaz. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan. Mas maganda nga kung makakarating ito kay Greco Bellica para makaramdam naman siya kahit konting kahihiyan man lang. Ano po, mga kababayan? Anyway, comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.